mga ka-neighbors, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon nga po, ito yung sinasabi ko sa inyo na resto na nadaanan namin dito sa Silang Bypass Road. Ayan, meron po kasi kaming pinuntahan kasama ng aming mga friend. And ngayon, nagkayayaan na kumain. So, ito nga po, nadaanan namin ito dito. At medyo eye-catching po kasi yung labas ng resto. Kaya, napili namin na doon kami kumain. And so, ayan, pagdating sa loob, nakaka-amazed po yung itsura ng resto nila. Ayan, namamayagpag po yung flag noong Vietnam kasi yung pangalan po nitong resto is Vietnam, Hidden Vietnam. So, ayan, nakalagay talaga, very proud sila dun sa kanilang red flag na may star sa gitna. Ayan, medyo na-refresh din yung subject na history nung high school. Ayan, makikita kasi natin nga, nakabandera yung flag nila, nakabandera yung pangalan na sa resto nila, plus yung mga yung artworks. Ayan, makikita nyo yung kultura ng mga Vietnamese, yung famous, diba sila yung sombrero na yung parang salakot dito sa atin sa Pilipinas, pero ibang type yung sa kanila. So, ayan, makikita natin habang kumakain para rin itinutur tayo kung paano yung culture ng mga Vietnamese. And since ito nga po ay resto, palagay ko ay hindi ipapahiya ng may-ari yung Vietnam, yung bansa na Vietnam, doon sa ikikater nilang pagkain sa atin. At yan po ang ating mapapind out mamaya kung talagang masarap yung pagkain dito. Ayan. Pero talagang ang ganda po ng artwork nila. Nakakadagdag po ng saya doon sa ambience habang nagkukwentuhan. Makikita mo yung paligid. Ang ganda. Kapag pumasok kayo sa resto, ang unang mamimit, siyempre, is yung staff. So, ayan, shout out ako doon sa binibining miss na nag-serve sa amin at well-explained naman po yung mga types of dishes na meron sila kasi syempre iba yung pangalan, so kailangan malaman muna natin kung ano yung type ng food na o-orderin natin para naman masatisfy yung ating gustong kainin, diba? Yun siya natin. Ayan, at makikita nyo yung iba-ibang features ng bukod sa menu, yung mga pagkain na ikinikater pa nila. Tapos dun sa isang side, meron pa rin silang other product na ibinebenta. Hindi ko lang alam kung pati yung salakot na yung Vietnamese salakot na yon ay ibinebenta rin nila or for display lang. Ayan. Ayan, syempre, una nga po, kapag bago kayo sa resto, syempre, titikim muna kayo ng pagkain. So, nag-order muna kami ng konti para po matikman muna natin or matesting natin yung lasa ng pagkain. And so, ayan nga po, yung una namin is mahilig nga kami sa sabaw, beef po, at saka po french fries. Kasi yun yung hilig ng bagets na kasama namin. And so, ayan, tinetesting na po namin yung lasa and as a result po ng evaluation, ayan, 2 thumbs up naman po. Masarap po yung pagkain nila. And ayan po yung pinaka-gauge namin ng masarap is because yung husband ko, kapag po talaga hindi niya gusto yung pagkain, hindi na po niya itutuloy yung kinakain niya at mag-o-order siya or bibili siya ng iba. And yun nga po, yung sabi ko dun sa bagets na kasama namin, as per nanay niya, talaga, napakapihikan po ng bata. At ayan, makita nyo naman kung pihikan siya ngayon, hindi po, kasi kumakain siya. Siguro talagang nasarapan din siya dun sa french fries, kaya ayan, nag-place na po kami ng order para po makakain na kami ng dire-diretso. So, ayan, kung halimbawang mapadaan kayo sa Silang Bypass Road, ayan, meron pong isang resto dito na, ayan, na-testing namin yung pagkain. Masarap po talaga.
Meanwhile, ito na nga po ang aming order na beef coke. Ayan, this time, after nga po ng taste test, ay nanamnamin na namin yung sarap ng pagkain. Kumbaga, hindi na po hidden yung sarap ng pagkain nila ngayon because natikman na namin. Mabuti po nung nagpunta kami dyan sa place na yan is hindi siya kumbaga alangan na araw kasi usually kapag ang araw is Sunday, Saturday o Friday night, ayan, napakarami na ng tao niyan. Pero because daytime nga po at alangan na araw, hindi naman siya ganun. Maluwag lang siya. And this time, ayan po yung aming pizza pie. Ayan, manipis type na pizza pie. And naiiba po siya. Unlike doon sa mga nakikita natin na usual na pizza, ayan po yung version nila. Instead na dough, ang ginamit sa kanya is yung rice paper. Ayan, kaya masyado siyang manipis. Ayan, ganun lang ang itsura niya. Pero masarap po. Masarap yung pizza. Pero syempre, higit sa lasa ng pagkain is yung masarap na kwentuhan. Ayan. Syempre, habang waiting ka, habang kumakain ka, this time nakakapag-chikahan ka. Kumbaga, yung usual na ginagawa is video chat lang. Ayan, this time talagang live po na masarap na kwentuhan along with masarap na pagkain. At eto na nga po yung order namin na Saigon Solo. Ayan, maganda yung presentation ng foods nila. Ayan, so sisintensyahan po natin. And so, eto, magte-testing naman po ulit kami. Ito naman po yung version nila ng cold coffee. Ayan. So, te-testing ni Bagets. At ito naman yung Baniga. Ayan. So, another testing.
Siyempre, hindi naman puro testing lahat. So, ngayon, final order na. So, ayan, testingin po natin at masarap po rin yung pagkain na yan. Tapos, eto naman yung Viet Burrito. Ayan, hindi ako masyadong mahilig dyan, pero masarap din po siya. Ayan, lahat ng pagkain nila talaga is na-unfold namin, which is sabi ko nga, hindi naman siya hidden na sa amin ngayon dahil natikman namin. Ayan, inabot na po kami ng gabi sa pagkain namin sa resto. Medyo napasarap siguro sa kwentuhan at sa kainan. Okay, so sana po ay nagustuhan nyo ang short vlog namin for today. Please don't forget to like and subscribe at yung notification bell. Paki-turn on nyo po palagi para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Ayan. So, bale, sa amin, ang secret po kung bakit kami napapunta sa resto is because yung ambience po sa labas, ang ganda niya pong tingnan. So, added attraction po para ma-invite ang customer sa loob is maganda yung presentation ng resto sa harap. Tip lang pong kapiraso.